Tumawid sa Xianwudakin at naging unang emperador. Dapat sana ihawakan niya ang kapangyarihan. Ngunit dahil sa kanyang kabataan, niloko siya ni Dabway. Naging parang isang puppet na lamang. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng sistema ng 100 araw na check-in. Unang araw ng check-in. Nakuha niya ang mga mandirigmang maisuot na pabo, asul na dragon, pula na ibon, itim na turtle, at mga makapangyarihang tagapag-alaga. Ikalawang araw ng check-in, 1,000 eksperto sa Jingyiwei. Sa ikatlong araw, magpaparehistro si Xianwu Zhangjiao. At ngayon ang huling araw ng aking 100 araw na pag-sign in. Feng 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 da feng. Binabati kita, tagagamit, matagumpay mong naitala ang 100 araw na pag-sign in. Nakuha mo ang kakayahan ng isang Diyos sa lupa. Pagkatapos ng 100 araw na pag-sign in, ito ay magiging buwan ng pag-sign. Hindi na kailangang magtago pa ang tagagamit. Ray, ito ang sulat mula kay Luxiang. Mangyaring basahin po. Mga hayop na parang baboy at aso. Nangangatog pa sa tuwa. Patayin. Pagkatapos ng 100 araw. Simula ngayon, ako ay magiging walang katulad sa mundo. Paano ang tungkol sa akin noong unang panahon? At paano naman ang kaguluhan ni Dabway sa politika? Ako na ang naging unang emperador. Dapat kong sakupin ang lahat ng sulok. Itatatag ang unang Qin magpakailan paman. Dalhin si Zhao Gao dito, pumayag ka. Ngayon, mas marami ng hindi kilalang mga tao sa palasyo. Pinapunta ako ng komandante para mag-imbestiga. Ngunit walang kahit anong palatandaan. Sino? Ah! Ikaw, sino ka? Hinihintay ka ng haring. Haring po. Haring. Xiao Gao. Ikaw ay isang matanda kong ministro. Kung nais kong patayin si Kabway at kunin ang kapangyarihan. Mayroon ka bang plano? Si Gabway ay may malaking impluensya sa korte. Mayroon siyang 3,000 tagasunod. Mga dalubhasa na parang ulap. Ako rin ay isang mahusay na master. Siyempre, may kakayahan ang hari. Paano mo madaling mapapatay si Gabway? Lalo na't ha. 3,000 tagasunod. Mayroon din akong 3,000 Jingyiwei. At kailan nagkaroon ng ganitong karaming mahuhusay na tao? Sapat na ang 3,000 Jingyiwei. Kung hindi sapat, mayroon pa akong 10,000 Iron Floating Tower. 10,000 Snow Dragon Cavalry. Kung hindi pa sapat, paano na ang 2 Diyos ng lupa? Alaynan. Diyos ng lupa ng mga sundalo. Diyos ng lupa ng mga Taoista. Nagtatanong ka sa mga balita sa palasyo nitong mga nakaraang araw. Sapat na ba ito? Sapat na para ipasa mo kay Lubway, Hari. Patayin. Enye. Puting tigre at asul na dragon. Kayo'y sumugod sa ilalim ng ulan. Ngayon, nais kong linisin ang palasyo. Lubu, Zhangjiao at Zuke. Sumama kayo sa akin sa silid ng aking ina. Patayin si Laolday. Sa utos ng dakilang hari, ngayong gabi, lilinisin ang palasyo ng hari ng Qin. Lahat ng tao ni Dabway ay patayin. Walang iiwanan.
Anong ingay ito? May nangyari, sino ang may lakas ng loob na magpakasuwail sa silid ng reyna? Ah, ah. Zeng-er. Mula ngayon, si Zuke ang mamamahala sa mga dalagang buwis ng palasyo. Siguraduhing alagaan ang inang reyna. Sinumang lumapit sa silid ng inang reyna ay walang awa. Ipinapadakip mo ba ako? Walang mali sa pag-aalaga ng mga paborito ng inang reyna sa daking. Ngunit ang pagiging tanga sa pakikinig sa mga sinasabi ng kalaban ay kasalanan ng inang reyna. Kung hindi ka ang aking inang reyna, ngayong gabi ikaw ay mamamatay. Putulin ang mga binti ni Zhaoji. Hayaan siyang maging tahimik. Kung hindi, hindi mo magagawa. Tatlong libo maliliit na guro. Mayroon pang isang nilalang na kayang durugin si Laolay. Saan nagmula si Ingzeng ng mga ganitong mahuhusay? Ang balitang ito ay nagmula sa loob ng palasyo. Walang kasinungalingan at saka. Ang nagdurog na iyon ay tila isang Diyos ng digmaan sa lupa. Diyos ng digmaan sa lupa. Paano niya maaring malaman ang katotohanan? Ano talaga ang nangyayari? Naiwan ba ng mga tao noon ang anumang yaman? Kung ganon, bakit hindi ito alam ng kasalukuyan? Ang dating hari ay unti-unting itinayo ng punong ministro. Ano ang yaman niya? Dapat itong malinaw sa punong ministro. Ibig bang sabihin ay yaman ng dinastyang Qin? Pagsisikap ng mga ninuno. Ngayon, ang dakilang Qin ay maisapat ng lakas at yaman. Ang kailangan na lang ay ang pag-angat ng isang makapangyarihang pinuno. Dagdag pa ang matatag na kapangyarihan ng bansa ng Qin. Maaari nang makamit ang pagkakaisa ng buong bansa. Mahal na hari, paumanhin po. Natanggap ko na po ang lahat ng seguridad sa palasyo ng Qin. At naalis ko na rin ang lahat ng tauhan ni Dabway na may masamang hangarin. Maganda, imbestigahan ninyo ako ngayong gabi. Lahat ng ebidensya ng kasalanan ni Laoyay ay bukas na. Sa hari at mga ministro. May nadiskubre ring palasyo ni Empress Dowager Huayang. O maaaring si Dabway. Ang taong ito ay may mataas na kakayahan. Matagal na siyang nakamasid sa amin. Ngunit hindi pa nagsimula. Hindi na kailangang pakialaman. Umuwi ka na, noo. Mukhang may koneksyon si Kabway sa Grand Mater na si Taizu. Gaano kalakas ang lakas ng master na iyon? Dapat siyang ituring na pinakamataas na Grandmaster. Sama-sama tayo, maglakad ng mag-isa. Tingnan natin ang isa pa, upang malaman ng lahat kung ano talaga ang tunay na lakas ko. Ngayon, gagawin ko ang tama. Mayroon pa rin ang dating sigla ni Qin sa Oxiang Wang. At mas may kakayahan pa sa paggawa. Mas nakatago pa nga. Matagal nang nakatago. Sa isang iglap, sumikat, na kahit ako ay hindi inasahan, na ang kamay ni Zeng ay may ganitong lakas. Talagang napakaingat ng hari. Hindi ko alintanang kung paano ang tama. Hindi ko rin alintanang kung paano kayo naglalaban. Pero may isang bagay na hindi pwedeng mangyari. Yun ay ang pag-alog ng pundasyon ng dakilang Qin. Pumunta ka at anyayahan si Zeng-er. May nais akong itanong sa kanya. Anong nais itanong ni Lola? Bakit pa magpapadala pa ng tao? Sinabi ng iyong lingkod sa Lola, na ang hari ay bumisita sa gitna ng gabi. Ano ang dahilan mula nang siya ay umupo sa trono? May mga tao na hindi dapat umiral sa iyo. May nais bang itanong ang lola sa kanyang apo? Talagang mahusay ang mga paraan ng hari. Isang hukbo sa lupa. Isang daan sa lupa. Dahil may ganitong lalim. Ano pa ang maitatanggi ng aking mahal na hari? Madilim na, mangyaring magpahinga na ang hari. Ano ang balak ni Ingzeng? Pumatay ng manok upang takutin ang unggoy. Sino ang hindi nakakaalam? Ang pag-ibig ay inirerekomenda ng katotohanan. Ang hari ay naghintay ng ilang taon.
Isang umaga, umakyat sa trono. Ay nagpakita ng ganitong paraan. Pagkatapos ng araw na ito, ang dakilang Qin ay ganap na magbabago. Hindi ko alam kung paano ang regalo na inihanda ko para kay Dabue ngayon. Si Dabue ay may kapangyarihan sa loob ng maraming taon. Ang ganitong kahihiyan ay tiyak na mahirap tiisin. Kailangan siyang hindi makayanan ang kalungkutan. At kailangang sabihin ito ng harap ng lahat ng opisyal ni Wenwu. Sino ba ang tunay na may-ari ng Qin na ito? Ang Qin ay sumasama sa akin sa pagdalo sa korte. Ngayon, ako rin ay gagawing dakilang tagapayo ng Qin. Pinamumunuan ang lahat ng mga paaralan sa Qin mabuti. Matapos ang pagbaha, kaguluhan at pag-aalsa sa palasyo, nag-aangkin ng Peking ama. Ngayon ay pinatay na ako sa pamamagitan ng mabagal na kamatayan. Si Luxiang ay ang iyong inirekomendang hari. Hindi ito nagtatago ng ganitong uri ng kapangyarihan. Ganito ang mga tanong. Nasaan ang dati niyang mahina na anyo? Nais nila o yan na magrebelde at patayin ako. Alam ito ni Luxiang. Aba, ang dakilang hari ngayong araw ay tunay na makapangyarihan. Ako po ay may kasalanan. Hindi ko inakalang ang taong magtataas ng espada ay magiging ganito kalaking suwel. Ako po'y taimtim na humihiling ng parusa mula sa hari. Haha! Kung hindi mo alam, Dixing, paano kita parurusahan? Walang iba kundi ang hindi pagkakaunawaan sa tao. Ngunit ako'y nag-iisa bilang hari ng Qin. Ang buhay at kamatayan ko ay may kinalaman sa mga nangyari kahapon sa dakilang Qin. Ngunit ito'y hindi dapat baliwalain. Nais kong itaguyod si Zhang Jiao bilang guro ng dakilang Qin upang ipagtanggol ang bansa at ako. At nais ko ring itatag ang Jin Yiwei. Ito. Ano ang Jin Yiwei? Namamahala sa pagsusuri ng mga opisyal. Binabantayan ang buong mundo. Kung may gumagawa ng kasalanan, nagkakalat ng tsismis, naninira, nagbabalak ng paghihimagsik. Lahat ay may tungkuling hulihin at imbestigahan. Kaso ng pagsusuri at pagtatanong. Lahat ay kailangang masigurong tama ang pagsusuri. Ang Jin Yiwei ay may kalayaan sa kanilang mga gawain. Inuutusan ng Jin Yiwei na may 4 na pinuno, Qinglong, Zuke, Baihu at Suanwu. Lahat sila ay may karapatan na pumatay muna bago magulat. Ito ay isang espesyal na pahintulot mula sa hari. Ang kapangyarihan at responsibilidad ng Jin Yiwei ay labis ba? Hindi ito labis. Paano natin mapapangalagaan ang bansa? Paano natin mapapangalagaan ang nag-iisa? Kailangan bang umasa kayo sa taong inirekomenda ni Dabue para protektahan ang iyong pagbitiw sa palasyo? Ngayon, ang mahirap ay pinipilit ko si Dabue sa harap ng hukuman. Kailangan niyang kumilos. Gusto ng mga tagapagbantay na magpakitang gilas. Gusto nilang maging mga aso't ulol. Kailangan nilang magpakita ng mga nagawa. Si Dabue ang pinakamagandang nagawa ninyo. Kami ay hindi bibigyan ang tiwala ng haring malaki. Bakit mo kailangang mag-abala ng ganito, haring malaki? Ako na mismo ang pupunta sa bahay ni Dabue. At papatayin siya. Evie, ang iyong kasangkapan ay nasa laban. Hindi sa mga ganitong lugar. At higit sa lahat, isang Dabue lang. Ano ba siya? Bakit ko kailangang gumamit ng ganitong paraan para pumatay? Ang dahilan kung bakit ganito ngayon, ay para bigyan si Dabue ng isang pagpipilian. Kung siya'y magtatangkang lumaban, hindi ako magdadalawang isip na puksain siya upang takutin ang mga ministro. Ngunit kung siya'y marunong makinig, hindi ko rin siya bibigyan ng pagkakataon. Ang hinaharap ng nag-iisa ay 6 na bansa. Ito ay ang buong mundo. Sa puso ng nag-iisa, walang hindi magagamit na tao. Noong nakaraan, si Emperador Qin ay umakyat sa trono pagkatapos ng 17 taon. Saka lamang siya nagsimulang magwagi sa 6 na bansa. At pagkatapos ay dumaan ng 9 na taon. Nawasak ang Han, Zhao, Wei, Chu, Yan at kina-6 na bansa. Pagkakaisa ng buong mundo sa Qin. Ako ay nakamit na ang katawan ni Haring Shai Huang. Sa loob ng 1 taon, napasakop namin ang 6 na estado. Na itatag ang unang Qin. Hindi pa ba ang ginawa ng hari? Upang maiwasan ang labis na pagiging mapanupil. Ngayon ay ganito ang pagtatanong. Saan inilagay niya si Luxiang? Kung hindi dahil kay Luxiang, ang hari na si Ying ay nagtagumpay sa isang pagkakataon. Maaari bang umakyat siya sa trono? Ano ang mangyayari sa hari kung hindi siya magiging hari ng Qin?
Kung sasabihin ko na mas mabuti pang baligtarin ang sitwasyon at alisin ang mga masama sa paligid ng hari. Ang naunang hari ay hindi lamang si Ingzeng ang anak. Mayroon ding si Chang Anjun na umaabuso sa pagkakataon. Tama, si Chang Anjun ay paborito ng Emperatrice Huayang. At ang Emperatrice Huayang ay may kontrol sa malaking kin. Mas malakas pa ang mga kamag-anak sa panig ng pamilya ni Chu. Kung susuportahan ni Emperatrice Huayang. At dagdag pa ang lakas ni Luxiang. Kahit na may pundasyon si Ingzeng, ano pa rin. Masyadong padalos-dalos si Ingzeng sa kanyang mga gawa. Ang lolo kong si Ganmao ay nakikipagkita lang sa palasyo ni Emperatrice Huayang. Ngunit bigla niya itong pinatay ng walang dahilan. Ngayon ay araw ng pagluluksa para sa dating punong ministro ng aking lolo. Sino ang magiging bukas? Si Ingzeng, ang batang punong ministro. Bagamat ang hari ay nagbigay ng banta at puwersa, maaaring mayroon pa ring natirang puwang. Kung hindi, ang tahanan ngayon ay hindi ganito katahimik. Ang Diyos ng digmaan ay hindi mismo dumating. Isang Diyos ng digmaan lamang. Siya ay may Diyos ng digmaan. Ako ba'y walang? Tinatawag na daan ng pagtakas. Walang iba kundi ang pagpapatapon. Hindi ako, si Gabway, kailanman susuko sa punong ministro. Ano ang ibig sabihin ng nais kong patayin ang hari? Handa akong makipag-ugnayan sa mga inyang na tao para sa punong ministro. Hindi sapat, kailangan mong hanapin si Prince Dan ng yan. Alam ko ang delikadong kalagayan ng estado ng yan. Sa ilalim ng prinsipe ng yan, mayroon pang isang mandirigma sa lupa, na ang pangalan ay Jinke. Kung lalabas ang taong ito. Sa oras na iyon, si Ingzeng ay may panganib sa kanyang tabi. Ano ang magagawa niya? Ha ha ha. Sabihin mo kay prinsipe ng yan, na kung magtagumpay ang pag-atake sa hari, dapat magtatag ng alyansa ang dakin sa Yangwo. Maaari pang magbigay ang punong ministro ng napakaraming suplay ng pagkain, hahaha. Nais ni Dabway na bigyan ang hari. Si Ganlo ay inatasang pumunta sa Yangwo, upang anyayahan ang prinsipe ng yan sa ilalim ng kanyang utos. Si Jinke ay hindi alam ang kanyang kapalaran. Magpatuloy ka lang sa pagbabantay dito. Babalik ako upang ipaalam sa mahal na hari. Ienwe, handa akong patayin si Kabway. Isang simpleng Jinke lamang. Bakit nagmamadali ako? Kailangan kong makita kung gaano kalalim ang kanilang kakayahan. At kailangan kong makita kung ano ang mangyayari kapag sila ay pumasok sa palasyo upang magpatay. Kapag nakita nila ang apat na Diyos ng lupa sa aking mga kamay, ano ang kanilang mararamdaman sa labis na kawalang pag-asa? Zhang Jiao, sumama ka sa akin sa Lishan. Kunin ang isa pang Diyos ng lupa na bumalik. Isang araw, 1,000 milya. Hindi nakakagulat na ito ay isang mekanikal na hayop ng Mozi. Hintayin mo akong bumalik mula sa Yangwo. Ito na ang araw ng kamatayan ng batang Ingzeng Aa. Patayin! Sino ang may ganang pumasok sa tanggapan ng tingin? Ang ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Ting Wei Like sa estado ng Chu ay tiyak. Inutusan ng hari ang Jin Wei na arestuhin si Ting Wei. Naglakas loob si Ting Wei na lumaban. Patayin siya agad. Kahit na si Ting Wei ay tao ni Luxiang. Ngunit ang ganitong kalupitan ng hari sa paglilinis ng mga kalaban. Sobrang labis naman. Tara, sumama ka sa akin para makilala ang dating tao na ito. Sayang, ang dating baiki na nag-sign in ay naging baiki pagkatapos ng Changping. Kung hindi kailangan na magpagaling sa pamamagitan ng lawa ng dugo, bakit pa ako maghihintay hanggang sa makaupo sa trono? Bago ko pa lamang harapin si Tabway. Hanggang kailan ka pa makakalabas? Lele, 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, makakalabas na ako ng pinto. Si Wang Yangming ay bumabati. Ginoo, ang dakilang hari. Pakiusap, sumama ka sa akin palabas. Sa hinaharap, ang dambana ng Qin ay magiging nakasalalay sa inyo. Ako'y susunod sa utos.
Sa mga nakaraang araw, ang hari ay naglilinis ng mga kalaban. Maaaring naging sobra na ito. 10 araw lamang. Sunod-sunod na may ilang mataas na opisyal na nabilanggo at namatay sa malupit na paraan. Pumunta si General Meng ngayon upang mananagot sa akin. Ako'y nag-iisip lamang na medyo labis ang ginawa ng dakilang hari. Walang mali sa pag-atake ng dakilang hari kay Dabue. Kami na mga tao ng digmaan ay handang suportahan ang dakilang hari. Ngunit may mga bagay na kailangan ng hangganan. Kung hindi, maaaring magdulot ito ng kaguluhan sa dakin. 9 na bansa ay tiyak na sasamantalahin ang pagkakataon upang atakihin ang Qin. Haha! Ang simpleng si Dabue ay hindi kayang magdulot ng kaguluhan. Tama, may isang henyo sa larangan ang digmaan na naglilingkod sa iyo. Ngunit si Dabue ay nakapagtagal sa kapangyarihan ng maraming taon. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi basta-basta. Isang henyo sa larangan ng digmaan ay hindi sapat. Ngunit paano kung may 4 na henyo sa larangan ng digmaan? Ah! Aalis na ako. Matagal na kitang hindi nakita. Hindi ba? Totoo, namatay na ako. Pero nabubuhay ako para sa hari. Ngayon, hindi na ako si Wu Anjun. Kundi si hari. Sa ilalim ng aking pamumuno, si Baiki. Ito ay sapat na. Siyempre, sapat na ito. Haha, ngunit sa tingin ko ay hindi pa ito sapat. Sa loob ng korte, kulang pa ng isang Diyos sa lupa upang supilin si Ginoong Yang Ming. Ito ay aking layunin para sa bansa. Sa hinaharap, si Ginoong Yang Ming ang mangunguna sa korte, si Zhang Jiao bilang tagapayo ng bansa, at pipigil sa iba't ibang paaralan ng pag-iisip. Si Baiki bilang general, na magpapalawak sa mga teritoryo, at si Dabu bilang kapitan. Magtatanong ako sa inyo, mga Ginoo. Ano ang inyong opinyon sa ganitong lakas? Kayang mapag-isa ang buong mundo. Maharlika, ang iyong kapangyarihan ay kamangha-mangha. Si Dabue ay hindi gaano kahalaga. Sa hinaharap, ang 6 na estado lang ang magiging kalaban ng Qin. Maghanda na kayo, magpahinga muna. Pagkalipas ng 1 buwan, ako ay magpapasimula ng laban-laban sa 6 na estado. Diyos ko, hindi mo alam kung gaano kalakas si Jinke. Noong panahong iyon, kakarating ko lang sa tinitirhan ni Jinke. Bagamat magkalayo ng libo-libong metro, ngunit bigla akong nakaramdam ng takot. Parang may naglagay ng matalim na talim sa liig mo. Narito na si Dabue. Ang hangarin sa pagpatay ay nakakaapekto sa mundo. Ito ang tunay na mandirigma sa lupa. Kailan pumatay? Kailan magbibigay ng pagkain? Bakit kailangang magmadali? Hindi ba't ang 4 na hari ay pumatay sa hari? 10 hakbang. Kailangan lang napayagan ako ng Ginoo na lumapit kay Yingzeng ng 10 hakbang. Maaari ko na siyang patayin. Pagkatapos kong patayin, aalis na ako. Pero kung wala si Liang Diwei, dapat mong malaman ang kahihinatnan. Isang matalim na tabak. Si Yan Taizang ay tunay na maswerte. Ginoo, ano ang utos mo sa hari? Ngayong gabi. Madilim ang gabi, malakas ang hangin. Tiyak na isang magandang gabi para pumatay. Ang 3,000 tagahanga ni Haring Pibwe ay kumikilos. Ang mga sundalong ipinagbabawal sa Qin ay naapektuhan din. May balita mula sa himna ng pambansang alagad. Naramdaman ang isang sandaling espada sa bahay ni Dabue. Si Dabue talaga ay hindi na makapaghintay.
Ipapadala si Wang Jian at Meng Qiu upang supilin ang mga sundalo. Ipapasok ang 3,000 tagahanga. Ngayon gabi, isasara ko ang pintuan at huliin ang mga aso. Walang natira. Patayin si Haring Wang ngayong gabi. Ying Zeng, ang laki ng loob mo. Ngayong gabi, halos walang depensa ang palasyo ng Qin. Basta't naniniwala ka sa Diyos-Diyosan sa lupa na iyan. Kung dumating ka ngayong gabi, huwag ka nang umalis. Jane K. Daan ng taoista sa lupa. Hindi ko alam kung makakapigil siya sa akin ng higit sa 1-0 hakbang. Digmaan at pumatay. Ang pagnanais ng taong ito na pumatay. Paano posible na? Ganito kalakas, hindi ba't sinabi mo na ang Diyos ng digmaan sa lupa ay simpleng malakas sa lakas? Paano siya nagkaroon ng ganitong kalakas na pagnanais na pumatay? Paano pwedeng mangyari iyon? Paano ka pa kaya buhay? Isang landas ng dao. Isang landas ng mga mandirigma. Napakalalim ng pagtatago ni Haring Qin. Ngayong gabi mamamatay ako. Pero pakiusap, ipasa ang impormasyon kay Ishao. Huwag maliitin si Ying Zeng. Ngayong gabi walang makakalabas. Nakilala na ni Wang Yangming ang lahat. Tulad ng pamilya, bumagsak. Kailan kaya tumakbo ang pamilya kay Haring Qin? Hindi ako tulad ng pamilya sa panahon ng Spring and Autumn. Hindi rin ako tao ng mga aral ni Kong at Meng. Ngayon gabi. Hindi ba't ikaw, si Dabwei, ang nagplano ng bitag kasama si Haring Qin? Para lamang patayin ako, ang mandirigma ng Yanjing. Kailan nagkaroon ng ganitong yaman ang Dakin? Nasaan ang yaman mo? Kung si Jingke lamang ang narito. Talagang labis akong mabibigo. Sa puntong ito, ano pang yaman? Ang may kabuluhan. Lahat ay nawasak. Hinahanap ko si Zhaoyan. Ngunit nahuli ako ng taong ito. Ang traidor sa kanyang Panginoon ay dapat mamatay. Mukhang sila na ang mga tao ngayong gabi. Oh, 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 oh. Oh. Hanapin. Sibat at baluti ng tagsibol at taglagas. Ngunit ito ay mga mamamatay tao ng tagsibol at taglagas. Mahihirapan makapasok sa mataas na lipunan. Ano? Handa akong ialay ang lahat. Ang iyong lahat. Matagal nang ibinigay ni Lisi sa hari. Kunin ang lahat mula kay Dabwei. Sa hinaharap, ikaw ay magiging dato ng Qin. Natapos na ang lahat, Ginoo. Patay na si Kabwei. Si Ginoong Lisi ay personal na nag-raid sa tahanan ng punong ministro. Talagang mahusay ang hari.
ganap nang nagbago ang Qin. Ngunit hindi alam kung gaano kalupit ang ganitong hari. Para sa Dakin, mabuti ba o masama? Ano ang dapat gawin sa hinaharap? Kagabi, si Gabwe ay nagnanais na ipapatay ang hari. Dapat siyang parusahan sa kanyang mga kasalanan. Lisi, nandito ang iyong lingkod. Ayon sa batas ng Qin, ano ang dapat gawin? Ayon sa batas ng Qin, dapat siyang maparusahan sa pamamagitan ng paghatak ng sasakyan. Papatayin ang kanyang 3 angkan. Sobrang labis ang 3 angkan. Kaya't papatayin ang kanyang ibang angkan. Ang lahat ng ari-arian ni Dabue ay magiging pag-aari ng estado. Mabait ang hari. Simula ngayon, dapat na magkaroon ng pangalan ang palasyo ng hari ng Qin. Tawagin itong dambana ng 4 na dagat na nagkakaisa. Mahal na hari, makapangyarihan. Si Wang Jian ay mayabang. Naghahanda ng mga sundalo para sa digmaan. 1 buwan mula ngayon, ako'y lalabas patungong Hangu upang sakupin ang 6 na bansa. CJ, sa loob ng 1 taon, kailangan kong pag-isahin ang buong mundo. Zhang Jiao, ano sa tingin mo? Kaya ko bang pag-isahin ang buong mundo? Kailangan ng hari ang aming tulong. Mayroon pang natitirang apoy ng dakilang Qin. Siyempre, makakaya nating pag-isahin ang buong mundo. Sa pagkakataong ito, pag-isahin ang buong mundo. Isa lamang ang pagbabago. Ito ay ang pundasyon ng 6 na bansa. Asul na dragon. Nasa akin ang mga tao ng Jindiwei. Upang alamin ang pundasyon ng 6 na bansa, kailangan kong malaman kung ano ang mga lihim ng mga 6 na bansa ng Qin. Ngunit dahil nandito ka na, bakit hindi ka magpakita? Nakipagkita si Chulaizi kay Haring Baki, anak ni Duke Xiao ng Qin, Prime Minister ng Qin, si Gan Mao. Kung buhay pa siya, ikaw rin ang bahala sa anak mo kung siya ay buhay pa. Ngunit bakit ng panahon na si Xi ay ginawang pounds? Ikaw na isang taong mula sa royal family ng Qin, hindi ka man lang lumitaw upang tumulong. Kahit ako'y tao ng dinastyang Qin. Ngunit ang dakilang Qin ay hindi lamang para sa isang tao. Si Dabue ay may nagawa para sa dakilang Qin, na nakapagpatatag sa dakilang Qin. Bakit ako kailangang lumabas ngayon? Ngayon ay lumalabas ako. Hindi ba't ito ay upang ipaglaban ang karangalan ni Dabue? Noong araw, ang mga ninuno ng dakilang Qin ay simpleng mga tagapag-alaga ng kabayo. Noong nakaraan si Xiao Gong, ang Qin din ay isang mahina na estado. Matapos ang pagbabago ni Xiangyang, naging matatag at malakas. At dahil sa talino at lakas ni Rong, nakarating tayo sa kasalukuyan. Maaari ko bang itanong, Hari, kung ikaw ay isang tagasunod, mas higit niyang iniintindi ang trato sa mga susunod na henerasyon? O mas inuuna niya ang kinabukasan ng Qin? Kaya ang pagpunta mo ngayon ay para ipahayag na tinatanggap mo na ako. Kahalagahan, iyong hari. Kailangan kita upang mapatunayan. Ang tanging kailangan ko ay ang pagsunod. Hindi ang ganitong mapagmataas na pag-iisip. Isang simpleng Diyos ng lupa ay nagtatangkang magpanggap sa harap ko. Kung hindi ka tao ng dinastyang Qin, ngayon ay araw mo na sana. Ang sinumang pinili ng langit, dahil ang hari ay pabor ng kapalaran ng bansa, ay mayroon ding kakayahan ng Diyos ng lupa. Sa pagkakataong ito, tiyak na ang Qin ay magiging nag-iisang bansa sa mundo. Sabihin mo, ano ang silbi mo? Tama nga, ikaw ay itinakdang hari. Ang purple na enerhiya ay umaagos, parang nagtatakip sa langit at araw. Ako ay isang eksperto sa Feng Shui. Ang aking kakayahan ay parang Diyos sa lupa. Maaari kong ipagtanggol ang Xianyang para sa hari.
Maglatag ng estratehiya sa Xianyang. Sa ganitong anyo, walang makakapagwasak sa Xianyang. Maaari ring obserbahan ang mga bituin. At hulaan ang hinaharap. Walang silbi, hindi ito kailangan ng iyong lingkod. Maaari pang pamahalaan ng iyong lingkod ang dinastyang Qin. At limitahan ang mga banyagang pagkain ng Empress Huayang. Upang maging pamilyar sa mga bagay ng 6 na bansa. Anong meron sa 6 na bansa? Kung nais nilang wasakin ang 6 na bansa, at pagsamahin ang buong mundo, sino ang dapat unahin at lusubin? Sa 6 na bansa, lahat ay may mga taong katulad ko. Pero kung usapang lalim, maliban na lang kung wasakin nila ang bansa. Kung hindi, walang makakaalam kung ano ang nakatago sa loob ng 6 na bansa. Kung anong uri ng mga halimaw ang naroon. Kung pag-uusapan ang pagkakaisa ng mundo, dapat munang salakayin at wasakin ang Han. Mula ngayon, ikaw na ang magbabantay sa Xianyang para sa akin. Naiintindihan. Ang labanan para sa mga mahahalagang bagay ay darating. Anong mga mahahalagang laban? Ito'y simpleng pagnanasa ng anak ni Yingzheng. Nakalipas lamang ang kalahating buwan mula nang siya'y umupo sa trono. Una niyang pinatay si Lao Dai. Dugo ang bumaha sa palasyo. Pinatay din si Gabwei. Ngayon, sa harap ng mga tao, maging ang pagnanais na pag-isahin ang buong mundo ay kanyang ipinahayag. Pinalitan pa ang pangalan ng Qin Huangdian upang maging si Hai Gidian. Akala ba niya na ang 6 na bansa ay mga walang kakayahan? Isang Diyos ng digmaan sa lupa. Isang Diyos ng dao sa lupa. Dagdagan pa ng yaman ng Qin. Siyempre, may karapatan si Yingzheng na magsalita ng ganitong mga salita. Kung ikaw si Yingzheng, ano ang gagawin mo upang pagsamahin ang mundo? Kung nais ng Qin na magkaisa, kailangan nilang lumabas sa hangu. At pagkatapos lumabas sa hangu, mukhang may 3 pagpipilian. Atakehin ang Han o ang Wei. O ang Zhao. Ngunit sa katotohanan, isa lamang ang mayroon. At iyon ay atakehin ang Han. Dahil sa kahinaan ni Han. Pinakamaganda ang lokasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit ako humingi ng tulong sa guro. Pakiusap, tulungan mo ako. Sa pagkakataong ito, parang tahanan. Tiyak na makakatulong ito kay Han. Mag-sign in. Ako si Zhang Liao, humihingi ng pahintulot sa hari ng Qin. Si Kang Xuan ay nagbigay galang kay Haring Qin. Ang tawag sa labanan ngayon ay hunyo ng 100,000 espada. Ang mga pangunahing general ng hukbo, sina Zhang Liao at Kang Xuan. Sa pagkakataong ito, may dagdag pang 100,000 bakal na kabayo. Mas tiyak na mapagkakaisa natin ang buong mundo. At higit pa, ang Three Kingdoms ng Xianmu. Ngunit kakaiba ang uri ng kanilang mga sundalo. Hanapin ninyo si Dabu. Pagkatapos, dadalhin namin ang 100,000 na hukbo sa labas ng lungsod upang magtungo sa kampo ng militar. May balak si Gu na pagkatapos ng kalahating buwan, lusubin at lipulin ang Han. Bakit ang bilis nito? Hindi pa ganap na naipapadala ang mga suplay at tropa. Kahit ang Pangulo ay gulat na gulat, paano pa kaya ang ibang bansa? Paano nila malalaman agad? Ang layunin ko ay lipulin ang Han sa pamamagitan ng isang matinding atake. Hindi sapat ang lamig upang matakot. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos ng pagkawasak sa Han? Matapos ang pagkawasak sa Han ng dakilang hari, tiyak na ang ating Qin ay wawasak sa Wei. Ngunit paano nga ba ang ating Qin? Mawawasak ang Han habang ang iba pang mga bansa ay walang reaksyon. Paano natin maaalis ang Korea? Ang Wei at Zhao ay nasa paligid ng Han. Alam ng lahat ang katotohanan ng kapag nawala ang labi, malamig ang ngipin. Hindi nila talaga papayagang mangyari yan. At higit pa rito, may Wei Wuji pa rin sa Wei. Naaalala ko pa rin ang kwento ng pagnanakaw ng simbolo para iligtas ang Zhao. Totoo, iba talaga ito sa kasaysayan. Sa spring and autumn period, maraming tao ang nakaligtas. Kahit pa ang Wei. Paano naman ang Zhao? Kahit na pagkatapos ng Changping, nang humina ang Zhao. Ngunit hindi ito karaniwan. Maaaring pumunta si Zhang Jiao mula sa iba't ibang bansa sa Zhao.
kasama ang hari ng Zhao upang buhayin ang Zhao. Kung gagamitin ang nasabing daoist na Diyos sa lupa, maaaring makuha ni Zhang Jiao ang hindi inaasahan. At pumasok sa Xinzeng. Nagtatanggol sa hari ng Zhao. Mahalaga sa hari ng Zhao ang kanyang buhay. Tiyak na isasaalang-alang niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano durugin ang Han sa isang malakas na paraan. Kahit na may Wuan Jun, hindi pa rin sapat ang mga sundalo at digmaan. Hindi ito maaring pa siya ng isang tao lamang. Alam na kapag lumabas kasama si Gu. Tingnan mo, ito ang hanay ng aking mga sundalo. Napakalakas na hukbo. May mga mamatay walang mabubuhay. Ito ang diwa ng digmaan. Sa lakas ng 10,000 tao, nagtipon sa ilalim ng isang leader. Isang tao ang kumikilos sa ngalan ng hukbo. Makamit ang diwa ng mandirigma. 10,000 hukbo ng pagsalakay. 10,000 bakal na estruktura. 10,000 dragon ng niebe. Napaka-espesyal. Maaari bang durugin ang Han sa lakas ng kidlat? Nais kong maging pangunahin. Apat na apat. Sa paglusong na ito, papatayin natin ang Han. Mangyaring ipagkatiwala mo ang iyong karunungan sa akin. Ako ay gagawin ang lahat upang mapigilan ang Zhao. Kung hindi susunod si King Zhao, pwede ko bang ipahamak si King Zhao sa kamatayan? Hindi ako matatakot sa kahit sino. Kung talagang may tapang si King Zhao, walang pakialam ang iyong lingkod na wasakin ang Zhao pagkatapos ng Han. Alainan. Mag-utos sa loob ng kalahating buwan. Pumunta sa silangan sa Hangu. Dumating sa Xinzeng. Xinzeng. Ha 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 ha. Mahal na hari, mawawasak ang Korea. Bakit mayroon ka pang oras para mag-enjoy dito? Hindi mo ba gustong maging hangal na si Zhao Yuwang? Walang hiya, Han Fizi. Noong nakaraan, iginagalang kita bilang isang matalinong Confucian. At ako'y nagtitiwala sa iyo ng labis. Paano mo nagawang magmura ng ganito? Hindi ako nagmumura. Ngunit si Haring Kiningzeng ay nangunguna sa daan-daang libong sundalo na umaalis patungong silangan. At sa lalong madaling panahon ay darating sa Xinzeng. Delikado ang sitwasyon. Dapat mag-ingat ang hari. Paano mangyayari iyon? Si Yingzeng, batang ito. Kahit na nais niyang salakayin ang ating bansa, ang pagbuo ng hukbo at paghahanda para sa digmaan ay hindi maaaring matapos sa loob ng ilang buwan. Paano posible na makapagpadala ng tropa ng ganito kabilis? Mangyaring, mahal na hari, agad na humingi ng tulong. Mula sa Wei, Zhao. Kunin mo ang aking mahalagang selyo. Humihingi ako ng tulong. Sumama ka sa akin sa palasyo. Nais kong makipaglaban sa kin kasama ang Yuan Han. Prinsipe, huwag kang aalis. Ang hari ay tiyak na hindi magugustuhan. Kung hindi magugustuhan ng hari, babalikan ko pa. Masusuka ako sa pagdadalamhati. Sino ba ako, si Zhang Jiao? Ngayon ay inanyayahan ko si Zhao Wang na mamatay. Mapagsalungat at walang takot na rebelde. Minsan pa, may mga nagtatangkang pumasok sa palasyo ng Zhao, ha? Mga baliw, ha 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 ha. Sa utos ng hari ng Qin na si Yingzeng, nananawagan kami sa hari ng Zhao na manatiling payapa dito. Kung lalabas siya sa malaking bulwagan, dapat siyang parusahan, si Yingzeng. Si Yingzeng, bata.
Akala mo ba walang makakagawa sa akin sa Zhao? Ah! It said, nandito na tayo. Kung ang hari ng Zhao ay magpupumilit, nalabanan ako. Ngayon, wala nang ibang paraan kundi ang anyayahan ang hari ng Zhao sa kamatayan. Si Jinggu ay papatayin. Kahit na may ganitong uri ng Diyos ng lupa na tumutulong sa iyo. Ngunit ang lakas ng Qin ay maaaring labanan ang 6 na bansa. 6 na bansa lang naman. Ano bang halaga nito? Hindi ba't may kakayahan ang Qin na makipagdigma sa 6 na bansa ng sabay-sabay? Paano mangyayari iyon? Ngayon, ang hari ng Qin ay mailakas ng loob na magpadala ng tao upang patayin ang hari. Hindi ba siya natatakot sa pagsasama-sama ng 6 na bansa? Sa oras na iyon, ang mga kabayo ng Zhao at ang mga sundalo ng Wei, 7 kabayo ng Qi. Paano magkakaroon ng lakas sa labanan ang Qin? Hindi naniniwala ang hari ng Zhao. Subukan mo at malalaman mo. Akala mo ba walang mga Diyos sa lupa ang Zhao? Sobrang nanlilinlang ang Qin. Akala mo ba walang tao sa Zhao? Tulong, General Lian po, haha. Patayin. Gusto bang magdulot ng malaking kahihiyan ang Qin sa buong mundo? Sa pamamagitan ng pag-atake ng mga Diyos ng lupa sa hari. Walang takot sa panghusga ng mga tao. Panahon ng pagkatalo. Hindi ba naiintindihan ng inyong kaharian ang prinsipyong ito? Sige, manatili ka rito ngayon. Upang malaman mong hindi mahina at madaling lokohin ang Zhao. Ah. Talaga namang may ilang kakayahan. Ngunit hindi pa sapat para mapanatili ako. Ito ay isang paraan ng mga mandirigma upang harangan ang mundo. Wala kang daan upang makatakas. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran, hahaha. Hindi pa tiyak iyan. Huminto. Ano? Bagamat matindi ang masamang hangin. Paano pa rin ito makakatapat sa lakas ng kidlat na nagpapalakas sa langit? Natalo mo na ang ilang barko sa pagsasara, ano pa ang magagawa? Pinagsasama ko ang lakas ng milyon-milyong tao. Ngayon, tiyak na papatayin kita. Para mapabagsak ang kapangyarihan ng Qin. Paano ito posible? Ang taong ito ay hindi lamang isang mandirigma, kundi isang dalubhasa sa dao. At kaya niyang pagsamahin ang masamang enerhiya at ang ganap na kabaliktaran ng kidlat. Saan ka galing, ikaw na masamang espiritu? Sige, ngayon ay papatay ako ng manok upang takutin ang unggoy. Tingnan natin kung sino pa ang mailakas ng loob na humadlang. Ah. Ano ba talagang uri ng pananakot ito? Enye. Pagsugpo sa kidlat. Tulungan mo ako, Ligong. Talo. Talo. Hindi. Lian po. Namatay sa laban ang hari ng Zhao. Ano ang nais mong sabihin? Hindi mo siya kayang patayin. Si Gu ay si Haring Zhao. May proteksyon ang Zhao mula sa kapalaran ng bansa. Hindi mo kayang patayin si Gu. Hintayin mong tawagin ni Gu si Limu. Nangangako na pagsasamahin ang 6 na bansa. Papalakasin ang kanlurang daan ng hangu. Proteksyon ng bansa. Ito ang sandigan ng isang pinuno ng bansa. Ano ang gusto mong gawin? Enye. Hindi alam kung aling bansa ang mas malakas o mahina kumpara sa mga Diyos ng lupa. Bumagsak na ang langit. Wala na ang Zhao.
Ang kapalaran ay nakasalalay sa isang bansa. Tama, kayang patayin si Lian Po. Akala mo ba kayang gawin ang ganitong bagay ng isang tao lamang? Kakatawa. Pagsasama ng lakas ng langit, pamumuhay ayon sa daan ng langit. Ang sinumang mang-aagaw ng aking langit ay parurusahan ng langit. Nawalan ng kapalaran ang Zhao. Nawalan ng swerte ang kaharian ng Zhao. Sa ganitong maikling panahon, ang kapalaran ng isang bansa ay nawasak. Tanging mga Diyos sa lupa lamang ang makakagawa nito. Baka ipinadala ng Qinhuang ang isang Diyos ng lupa upang bigyan ng biyaya ang hari. Si Ying Zeng ay talagang isang malupit na tyrant. Ano ang hindi niya kayang gawin? Anong sinabi mo? Nagpadala ang Qin ng isang matandang monghe upang sirain ang kapalaran ng Zhao. Paano siya mangahas, si Ying Zeng? Nawasak na ang siyam na bahagi ng kapalaran ng Zhao. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng mga kalamidad. Nawala na ang kapalaran ng Zhao. Kaya ni Zhang Jiao na magawa ang ganito. Dapat ng ganito, kung hindi lang noon umatras ang iba't ibang panig. Ako sana ay nakapagsira sa Zhao. Huwag magpadala sa galit, General Bai. Maghintay na lang tayo hanggang dumating ang Haring Dako. Alam ko na ang lahat. Ngunit si Zhang Jiao ay talagang mabilis kumilos, na nagbigay kay Bai ng kaunting pananabik. Kung alam ko lang na ang Zhao ay ganito kadali talunin. Dapat sana ay nagboluntaryo na ako noon pa. Haha, kung si General Bai ang pupunta. Tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan, na magpapalabas ng lahat ng yaman ng Zhao. At mahirap na itong tapusin. Ang pinagmamalaki ni Bai ay ang kanyang kaalaman. Ha 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 ha. Ngayon, hintay na lang natin ang pagdating ng hari. Ang Qinhuang Ying Zeng ay mapaghimagsik at walang awa. Nagpadala siya ng isang Diyos na makapangyarihan sa lupa, si Lin Zhaowei. Pinilit niya ang Haring Zhao na sirain ang kapangyarihan ng estado ng Zhao. Dapat siyang parusahan ng kamatayan. Humingi na ako ng utos mula kay King Wei. Pangunahan ang 300,000 na elite upang labanan ang Qin sa malayo. Kayo ba ay handang sumama? Talaga bang ganito kabrutal ang hari ng Qin? Sa lahat ng mga hari ng Qin, maliban kay Ying Zirang, sino ang hindi brutal? Ang pangalan ng mapanupil na Qin ay kilalang kilala sa buong mundo. Ngunit ang kapangyarihan ng hari ng Qin ay napakalakas. Kung nais nating labanan ang hari ng Qin, takot akong hindi sapat ang hukbo ng Wei lamang. Kaya't kailangan ko ang tulong ninyo. Tanging ang alyansa ng mga bansa ang makakalaban at magwawagi laban sa Qin. Bilang karagdagan, nais ko ring magbigay ng malaking halaga upang patayin si Ying Zeng. Sinumang makakapatay kay Ying Zeng ay bibigyan ng 10,000 ginto at itataas ang Wei Hao. Ha. Ang kabataan ay puno ng tapang. Kung ganon, babalik ako sa Chu upang manghikayat. Maglalabas ng hukbo ang hari ng Chu. Kaya't magpapaalam ako sa inyo. Malugod na tinatanggap ang inyong kamahalan. Nandito na ang ating mga sundalo. Naghihintay na lamang sa pagdating ng kanyang kamahalan. Kapag nakapagpahinga na ang kanyang kamahalan ng isang araw, upang maibsan ang pagod mula sa biyahe, maari na tayong magtungo sa silangan ng Korea. At diretsyo na sa loob. Bakit pa kailangang magpahinga? Ngayon din ay kailangan kong magtungo sa silangan. Ipapakita ko sa buong mundo. Ako si Han Fizi, matapang na mandirigma ng Qin. Nais kong makipagkita kay Haring King Ying Zeng. Han Fizi. Narito si Han Fizi. Para sa isang layunin. Humihingi ng kapatawaran para sa Korea. Nais ni Han na mula ngayon ay turingan si Qinhuang bilang pinakamataas na hari. Ha. Ilang daang taon ng Warring States. Patuloy ang kaguluhan. Ang gusto ko ay hindi pagbagsak, kundi ang pagkakaisa. Tunay na pagkakaisa. Gusto kong maging Haring Zhou. Ang akin ay ang buong mundo. Hindi ito ang pangalan ng mundo,
kundi ang tunay na kalagayan ng mundo. Lupa ng mundo, hindi ba't lupa ng hari? Mga tao ng mundo, lahat ay mga tao ng kin. Kapag nagalit ang emperador, nagbabago ang kulay ng langit at lupa. 10,000 bangkay. Dumating na si Han Fizi. Kaya't nanatili siya upang makiisa sa hari sa pagsalakay sa Han. Nais kong sabay na wasakin ang mga bansa ng Han at Wei. Si Ginoong Yang Ming at si Bai Qi ay nangunguna sa 100,000 na Snow Dragon Cavalry upang salakayin ang Wei. Si Gabu ay nangunguna sa 100,000 upang salakayin ang Han. Si Wang Jian, si Meng Yi at ako ay nangunguna sa 200,000 na matitibay na sundalo ng Qin. Sumusunod si Wang Wang Wang. Magpapadala ng ekspedisyon. Naku, hindi na maganda. May balita mula sa mga scout sa frontline. Ang hukbong Qin ay nagpadala ng 10,000 kawal na kabayo papunta dito upang atakihin. Ang pinuno ay si Bai Qi. Ano, si Bai Qi? Hindi na siya buhay, patay na siya. Paano ito muling nangyari? Siguradong nagkamali ka. Totoo ito. Noong nakaraan, sa lumang larawan, nakausap ko si Bai Qi ng isang beses. Hindi ko siya maaaring pagkakamalan. Ang Longmen ay isang mahalagang daan ng Wei. Hindi pwedeng magkamali dito. Ang dumating ay si Bai Qi. Paano magiging si Bai Qi? Si Bai Qi ay may bantog na pangalan. Kung kumalat ang balitang ito, baka ang kalahatan ng mga sundalo dito ay tumakas ng hindi lumalaban. Nais kong ipagtanggol ang lugar na ito. Ito ay isang panaginip ng isang hangal. Nasaan si Hao Ying? Nandito na si Ginoong Hao Ying patungo sa lugar na ito. Sa loob ng isang tasa ng tsaa, ay makararating na siya. Hindi na tayo makakapaghintay. Kayo ni Hao Ying ay makipag-ayos dito. Ako'y pupunta upang humingi ng tulong. Tama, nakita ko si Bai Qi na personal na dumating. Hindi pa siya nagtatago. Medyo interesante ang laban na ito. Sinabi niyang siya ay, Bai Qi, yung Bai Qi na pumatay sa 400,000 na sundalo ng Zhao. Akala ni Bai Qi na kayo ay mga mandirigma na kayang lumaban. Ngunit ngayon, mukhang lahat kayo ay mga duwag. Patayin ang lahat, walang maiiwan. Patayin! Napakatindi ng ganitong makapangyarihang diwa. Hindi ba't ito'y dala ng paghahanap ng guro? Tulad ng mga Diyos sa lupa. Pumunta ako upang manghuli ng isda. Isdang nakatakas. Ikaw ay nag-aaral ng mga banal na aklat. Ikaw ay isang disipulo ng Confucianismo. Bakit ngayon ay tumutulong ka sa kasamaan? Nakadepende sa brutal na Qin. Nabubulabog lang sa mga aral ng mga santo. Mas mabuti pang walang libro. Magpahinga ka na lang. Wow! Sapat na si General Bai Qi para talunin ang Wei. Pero kailangan ng tulong ni General Dabu sa isang dalawa. Mga mandirigmang nakapasok sa hukay. Walang buhay, kamatayan lang.
Ha ha ha. Ah. Ngayon, ang hukbong-kin ay nakapaligid. Ang Korea ay nasa bingit ng pagkawasak. Mangyaring lumabas ang matanda. Protektahan ang dugo ng Korea. Matanda. Dahil nandito ka na. Bakit hindi ka lumabas at magpakita? Walong ugat ng Confucianism. Mukhang hindi ka kabilang sa alinman sa mga ito. Ang aking Confucianism ay natatangi. May sarili itong estilo. Napaka mapagmataas na pananalita. Saan ka man nakakita ng kababaang loob ng isang estudyante ng Confucianism sa iyo? Pagpapaganda ng sarili, pamamahala sa bansa, pagpapakalma sa mundo. Kailan pa nakakita ng ganitong kabaliwan? Mas mainam pa ang walang aklat kaysa sa masyadong naniniwala sa aklat. Sobra ka namang seryoso. Ang malinis na hangaring Confucian ay ang tunay na orthodoxy. Saan ka pa nakakakuha ng ganitong malakas na enerhiya? Akala mo ba ay magpapaloko ako sa pangalan ng Confucian? Turuan ang mga disipulo ng pagpapakumbaba. Ngunit nais lamang ang maghari sa lahat. Ito ang kahihiyan ng iyong angkan. Turuan ang mga disipulo ng pagpapakumbaba. Ano ang mali dito? Kami na mga nag-aaral ay nagsasalita kapag may hindi pagkakaunawaan. Ang kaalaman at kilos ay dapat magtagumpay. Tanging ang tuwid na daan ang dapat tahaking. Ikaw ay nagbabalak kayo. Ngayon ay gusto mo pang umiyak sa harap ko. Ito ay iyong kabataan at pagmamalaki. Kung wala ang kabataan at pagmamalaki, ano ang silbi ng pag-aaral? Sige, ngayon ay ako ang magtuturo sa iyo tulad ng mga naunang pantas. Ang paghadlang sa akin na makipag-usap ay isang kasinungalingan. Ang pag-antala ng oras ay totoo. Ngunit nakatakdang hindi mo ako mapigilan. Paano naging ganito ang iyong Confucianismo at Daoismo? Magbago na Hahaha aya. Sirang lungsod. Isang maliit na piraso ng lupa. Ang kapalaran ay nakabuo mula sa kaluluwa ng mga tao. Hanggang hindi nagwawagi ang bansa, hindi ako magiging tao. Hahaha. Ang tindi ng amoy ng dugo. Kung mabubuhay ang 100,000 na hukbo na ito, walang makakalaban sa akin sa buong mundo. Baka hindi mo na maabutan ang panahong iyon. Anong klaseng paraan ito, mamatay ka na? Ang aking sinanay ay ang pinakamasakit sa mundo. Hindi ko akalain na hindi ko kayang talunin ang mga ganitong mabababang tao. Hampasin ang larangan ng digmaan gamit ang pangguguhit. Tanggalin ang hamog at lahat ay magiging maayos. Kung may Diyos, patayin ang Diyos. Kung may demonyo, patayin ang demonyo. Nye. Makipag-ugnayan sa libu-libong sundalo. Maaari mong gawing laban ang mga Diyos sa lupa. Lalo na ngayon kasama ang 10,000 mandirigma. Si Wen Hao ay tiyak na mas magaling pa kaysa dati.
Haha, mula ngayon. Si Wen Hao ay walang katulad sa buong mundo. Napatay na ang Han. Talagang nais ng haring gawin ang galit ng emperador. Isang tirano na nagdulot ng 1,000,000 bangkay. Ano ang ibig sabihin ng tirano? Hindi ba ang Haring Han ay ganoon din? Hindi na si Haring Zhao. Ang nais kong gawin ay tapusin ang magulong panahong ito, upang ang buong mundo ay tunay na magkaisa. May malaking hari ang Qin, ngunit hindi ito ang aming ikabubuti. Namatay ang puso, nawala ang daan, Han Fizi. Tunay na hindi na maibabalik. Ipag-utos na pumasok sa lungsod. Nawala na ang bagong sistema. Nawala na ang Korea. Ano na ang mangyayari sa Chu? Kahit 3 sambahayan ang Chu, ang pagkawasak ng Qin ay tiyak na sa Chu. Ito ay utos ng langit. Ikaw ay si Sukin. Karapat-dapat ka sa tatak ng 6 na bansa. Ang makapangyarihang Sukin. Noong nakaraan, ang 6 na bansa ay tila isang alaala na lamang kay Sukin. Ngayon, tanging ang strategist na si Sukin na lamang ang natitira. Ang layunin ko sa paglalakbay na ito ay ang pagsamahin ang mga bansa upang wasakin ang Qin. Kung nais ng mundo na wasakin ang Qin, ako lamang, si Sukin. Malakas ang kapangyarihan ng hari ng Qin. Natatakot ang estado ng Qi. Natatakot ang kaharian ng Yan. Ang kaharian ng Wei ay inaatake rin ng kaharian ng Qin. Maaari bang malaman kung paano tayo makikipagtulungan, Ginoo? Ito ay isang pang-ukit na ginagamit ng banal na tao na si Confucius mula sa kaharian ng Qi. Gamitin ito bilang simbolo ng tiwala. Tiyak na magpapadala ng hukbo ang kaharian ng Qi. Tungkol naman sa kaharian ng Yan. Ang hari ng Yan ay hindi makatiis sa malaking tungkulin. Akala ay kinuha ni Antaizi ang trono. Nangyari na ang malaking bagay. Kulang na lang ang hari ng Chu. Mag-sign in. Aking mga ministro, Cao Zhen, Cao Xiu, Cao Chan, bumabati sa dakilang hari. Sa pagkakataong ito, mag-sign in ng buwan. Tinawag bilang general ng 100,000 na tigre at leopardo na kabalyero. Cao Zhen, Cao Xiu, Cao Chan. Ang bandila ng malaking niebe at ang Iron Pagoda ay may kanya-kanyang kalakasan sa kasalukuyang kampo ng militar. Ngunit kung pag-uusapan ang kakayahang umusad at ang kapangyarihang sumira, tanging ang Tiger and Leopard Cavalry ng Xianwu Three Kingdoms ang tunay na namamayani. Ngayon, may dagdag na 100,000 Tiger and Leopard Cavalry. Nalubos na nagpapabilis sa panahon ng pagkakaisa ng buong mundo. Kayo tatlo, hanapin si Dabu. Pakiusap, ipaalam sa kanya na salubungin ang 100,000 Tiger and Leopard Cavalry. Bumagsak. Bakit hindi ko makita si General Dabu? Walang dapat ipag-alala. Iyan ang aking malaking hukbo. Ay. Sa tulong ng mga tigre at leopard. Ano pang malalakas na pader? Ang makakapigil sa ningning ng aking dakilang Qin. Zuaidosh. Tianqing sa Hilagang Kanluran. Walang makakapigil sa mga pangyayari ng mapaniil na Qin. Panahon ng malaking labanan. Nakita na ang kinalabasan. Kaya't ang mapaniil na Qin ay makakamit ang kapangyarihan sa buong mundo. Talagang katawa-tawa. Ang pagkakaisa. Bakit kailangan pang magpanggap ng iba? Dapat na rin akong umalis dito. Ninakaw ng mapanlikhang Qin ang kapalaran ng mundo. Dapat silang parusahan ng lahat. Ang pagbagsak ng Qin ay tiyak na mula sa Chu. Ako'y pinalad sa biyaya ng langit.
Ngunit ngayon, iniiwan ko ang aking hari at nagiging tagapagmana. Ang pagkakaisa ng mundo ay malapit ng mangyari. Binabati kita, hari. Ang kulay lila ang pinakamarangal. Kung magkaisa ang kin, tiyak na magtatagal magpakailan paman. Magpakailan paman, magpakailan paman. Ngayon, dinala ko ang malaking hukbo dito. Dapat nating patayin si Ying Zeng. Pinagbawalan ng kin na lumabas sa hangupas sa loob ng 20 taon. Hintayin mo akong gamitin ang aking dila at talino upang masira ang hadlang na ito. Narinig ko na ang mga kilalang tao ay mas nagiging mahusay sa kanilang dila at talino habang tumatagal. Mas malakas ang kanilang kapangyarihan. Si Ginoong Gongsun ay hindi pa bumunot ng kanyang espada sa loob ng mahigit 30 taon. Hindi ba't kaya niyang wasakin ang lungsod sa isang galaw? Kalakal. Mukhang hindi na kailangan pang magpuyat para masira ang hadlang. Magandang pagkakataon, Ginoong Gongsun, unahin mo ang pagpatay sa katulong na ito. Pinipigilan ang lakas ng hukbo ng Qin Jitsetye. Isang simpleng tao, hindi alam ang kanyang kakayahan, ah. Ah! Paano maaaring payagan ng mundo ang ganitong kalakas na tao na umiral? Sino ba talaga ang tao o multo? Mamatay! Ang banal na tao, ang pang-ukit ay nagdadala ng kapalaran ng Confucianism. Kahit na ang simpleng masamang hangin ay nagtatangkang manghimasok. Paano magiging ganito kalupit ang digmaan at galit? Ginoo, ito ang pinakamahalagang bagay. Dapat lang nahulihin ang magnanakaw at ang hari. Enye! Sumama ka sa akin upang patayin ang malupit na kin. Enye! Hindi mo alam ang iyong kakayahan. Tulungan mo ako, Diyos ng kulog. Lupa ng daosismo. Kahit na sumalungat sa akin. Lakad sa pagitan ng mga lili. Kamatayan sa bawat hakbang. Lakad sa pagitan ng mga lili. Hindi ko alam kung paano ang iyong paraan ng kidlat. Ang langit ay nag-uutos. Pagkakaisa ng mundo. Impossible. Paano magiging si Baiki si Baiki? Bakit hindi ako? Talagang makapangyarihang lakas. Tunay na karapat-dapat sa pangalan ng Diyos ng pagpatay. Baiki. Dapat ikaw ay tao ng impyerno. Bakit ka nandito at nahahawakan ang mga bagay ng mortal? Hahaha, ako'y nagmula sa impyerno. Upang ipaalam sa inyo na kayo'y mga tao na hindi dapat umiral sa mundo. Ang mga kasalanan mo ay labis na mabigat. Kahit na ang kin ay makapag-isa ng buong mundo, hindi ito magiging ganap na sakin. Kung ang kin ay makapag-isa, wala kang pakialam sa mga patay. Tiyak nang nakontrol ng kin ang buong mundo. Kayo'y magpasalamat sa kamatayan. Hindi maganda, ito ay pagtawag ng buong hukbo ng matinding kapangyarihan. Kung nais ninyong pumatay sa amin, magmadali kayong tumakas.
gamit ang yelong kapangyarihan para isara ang oras at espasyo. Patay na ang kalaban. Puksain ang buong hukbo ng kalaban. Ang Qin ay bumabalik sa mga maling landas at muling nabuhay. Ikaw na patay na tao. Talaga bang hindi ka natatakot sa galit ng langit? Ang Qin ay ang langit. Ikaw ay nagkunwaring patay upang makatakas. Iyan ang tunay na paglabag sa kalooban ng langit, kaya't ikaw ay mapaparusahan. Sa ilalim ng kalangitan. Nakalat sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ng lakas, panatilihin ang kapayapaan at labanan ang kaaway. Si General Wuan ay humuhubog ng bato para sa ating dakilang Qin. Mahal na hari, ang puwersa ng kaaway ay humina na. Ang pagkakaisa ng dakilang Qin ay malapit na. Ngayon, ang natitira na lamang ay ang ilang mga matitigas ang ulo mula sa lumang panahon. Palitan ang mga bituin. Ang purong enerhiya ay umaakyat. Ang Qin ay may kapangyarihang magkaisa. Nakita na ang dakilang tao ng Mo. Asul ang langit sa hilagang kanluran. Malakas ang estado ng Qin. Ngayon, wala nang makakalaban. Nagbabago ang sitwasyon ng mundo. Malapit nang mawala ang aking tradisyon. Walang buo sa ilalim ng gumuho. Kaya't sumama kayo sa akin upang labanan ang Qin. Lahat ay puti. Tanging ako ang itim. Ngunit ngayon nagbabago ang sitwasyon. Hindi tayo dapat umupo at maghintay ng kamatayan. Maliit na kasamaan. Kaya't ang mga susunod na henerasyon ay mailakas ng loob na sundan ang aking kapalaran. Nais na magkaisa. Nagnanais na nakawin ang kapalaran ng mundo. Sinasabing si Zhuangzi ay naglakbay sa 6 na walang hanggan. Si Liezi ay lumipad sa hangin. Hindi ba't sila ay sina Zhuangzi at Liezi? Mukhang hindi makapagpigil ang lahat ng mga iskolar at pilosopo sa pag-sign in. Ang buwanang pag-sign in na ito ay tumatawag para sa listahan ng mga Diyos. Talagang listahan ng mga Diyos. Sa pagkakaroon nito, nagsimula ang panahon ng Qin at bago. Ngunit bago ang pagkaka-Diyos. Ang kasalukuyang nakatataas na lupain. Ang simpleng trono ay hindi kayang tiisin ang talaan ng mga Diyos. Ang mga bulaklak ay nalalanta at namumukadkad. Ako'y naglilingkod sa mga natitirang puwersa ng 6 na henerasyon. Nais kong itulak ang 8 dako. At pag-isahin ang buong mundo. Ngayon ay natamo ang talaan ng mga Diyos. Dapat itong tawaging emperador. Ako ang unang emperador. Nagtatag ng mga dakilang ministro. Sa mga susunod na henerasyon, naitala na nila ang 2 at 3. Hanggang sa walang katapusang panahon. Ipapasa ito ng walang hanggan. Sila ang patunay sa araw at buwan sa mundong ito. Ang langit at lupa ang saksi. Mga engkanto, demonyo at Diyos ay nakikinig. Mabuhay ang aking hari magpakailan paman. Ngayon ay itinatag ang Diyos. Kayo ay pawang mga opisyal ng immortal na Qin. Ang tunay na espiritu ay nakalista. Hindi mamamatay, hindi maglalaho. Haha, simula ngayon. Ang dakilang Qin ay dapat na mauuna sa Qin. Ako ay magtatag ng isang walang kamatayan na Diyos na dinastya. 10,000 henerasyon hanggang sa walang hanggan. Mabuhay ang unang emperador.